Ang bayan kong Pilipinas. UDDS, United Defenders for Democracy and Sovereignty. Hosted by Marinette Gamboa with Efren Reyes. Together with Edgar Pelayon. UDDS, Walk with Pride. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po na nakikinig dito sa UDDS Walk with Pride. Ngayong hapon is a very special day mga kapatid, kasi mayroon po tayong special guest dito sa studio. But for the meantime, tayo po ay bumabati muna ang ating co-host na si Secretary General of the UDDS, ang ating kapatid, ang kabansa natin, si Secretary General Edgar Pelayon. Magandang hapon kabansang Vice President Marinette at sa lahat po ng nakikinig at taga-subaybay ng ating programang Walk with Pride UDDS. Alam po ninyo ay isang maulan na hapon ngayon dito sa Manila at kailangan magpayong sapagkat mahirap na po na tayo po ay magkasakit, lagnatin, baka pag tayo pumunta po sa ospital, mapagkamalan tayo may COVID. Kaya sa ating po mga kasamahan sa UDDS at mga kababayan nakikinig, magandang hapon sa inyong lahat. Let's walk with pride. Kabansang Secretary General, Kabansang Egay, ipakilala mo nga ang ating napakagwapo, napakabit. Yes. Alam mo, pag gumingiti yan, gustong-gusto ko, kahit galit na galit na ako, nakangiti pa rin. Ibig mo sabihin, very disarming ang kanyang mga at ngitis. very cool. Ang ating, sige, Sekjan. Okay, ang ang ating, ating pong guest ngayon sa studio ay walang iba po kung hindi isang taong kasama sa pag-uumpisa ng United Defenders for Democracy and Sovereignty. isa siya sa ating mga founders. Isa siya sa ating mga founders. At Ganyan na siya. Ganun siya katagal. Ganun siya katagal dito sa UDDS. Hindi naman katanda, no? Hindi naman siya ganun katanda. Ganun lang siya katagal. Pilar ng Pilar. UDDS. Pag siya ngumiti, walang mukhang nagagalit sa kanyang Alam mo, harapan. kabansang Egay. Ang gustong-gusto ko dito, pag nagagalit ako, ganun ako sa, sasabi niya, wala lang, nakangiti lang. Hindi ka nga magagalit eh. Fatherly at fatherly ang dating. Kaya nga sinasabi ko sa lahat, ay, nako, itong ating chairman kako, nako, Diyos ko, kung minsan pa nga, nagagalit na siya, pagkatapos wala na. At niregaluhan ako ng lecture. Birthday ko no October 4. Kaya nga nagreklamo siya, sabi niya, paano kaya pag si Presidente Pizarro ang ano sasabihin ko, sabi niya. Ang sagot ko naman, edi sabi mo, mas mahal mo ako. Di ba? Huwag ka muna makinig dito, Presidente. Mamaya sige, na. mga kabansa, kayo DDS. At bibigyan po naman natin ng pagkakataon na bumati ang ating poging-pogi at batang-batang chairman ng National UDDS. National Chairman ng UDDS. Si Ka Wilfredo Martinez. Ikaw na. Kawili. Maraming salamat mga kabansa. Egay at saka Mayora Marinette. Saka sa buong bansa, lahat ng Pilipino, mga kabansa ko, magandang hapon sa inyong lahat. Lalo-lalo na sa mga members ng UDDS. Good afternoon, everybody. Masyado yatang, alam mo, Vice, masyado Tingnan mo naman yung ganyan. Tingnan mo naman yung ganyan itsura. Nakangiti, nagsasalita, nakangiti. Ilagay mo nga, tingnan nga natin ulit. Tatlo kami. Sabi ko, very disarming. Kaya, inaalam ko kung anong sikreto niya. Paano kaya siya ginagaya, sinisikap kong gayahin siyang paano ngumiti. Ang problema, tabingi yung mukha ko. Nakangiti ako. Oo nga. At bago natin pagpatuloy, kabansa, ito, meron tayong mga bumabati. Gusto kong batiin ito. Oo, para matapos natin to. Ito, si Miss
Pia Pai of Davao. Kanina kausap natin. Pay. Kumusta kayo dyan sa Davao? Sa oh. Region 11? Region Region 11. Nasa 11. Davao City to. Alam mo, ito yung tumatahin ng damit ni Presidente. Ganun ba? Oo. Miss Pia, darating kami dyan. Oo, ako, si Chairman, si Secretary General, at pati si Tito Efren. Diyan natin itatayo yung UDDS. Pero mag-usap tayo mamaya, Miss Pia. May kailangan kami sa'yo. Yes. At saka si Bing Foronda Jr. of Solsona, Ilocos Norte. Ito yung leader natin chairman natin sa Solsona, di Ilocos Norte. Nanonood daw siya ngayon. Si Jasper Delada is also watching. Ito yung tumatahin ng ating mga jacket. Si Jasper. Jasper, mag-member ka na, ha? At saka si Vince Merrill Valdez ng Isabela, UDDS. Kuya, teka muna, Chairman. Hinaan mo yan, Chairman. Yung volume mo, Chairman. Hindi niya alam yata. Meron pa dito, tingnan mo sa monitor natin na Vice, Yan si Bichi. Bichi Vilayon. Sino to? Si anak mo to. Ito yung maganda, no? Yung kagabi. Siya ba yun? Yun yung Pogi. Pogi ba yun? Bichi ba? Lalaki? Lalaki yan. Oo. Yan ang junior ko. Yaman junior mo? Ganun. Benjamin Kailing. Ay, taga saan ba si Benjamin? Benjamin Kailing. Taga dito sa ano yan Sa... Kailing, Benjamin. Hindi, sa ano yan? Sa Nueva Ecija. Datu Salipada. Ito na. Ito pala. Si Datu Salipada Amir Hussein. Congratulations. Siya yung ating bagong appointed na Deputy Chairman for Deputy Chairman for the Committee on Membership sa region for the regions of Mindanao. Siya po ay congratulations. Nandito po yung appointment mo. Ito, ano ka naman, andito ipapadala ko. Ang gagampanan na trabaho ni Datu Hussein. Mamaya papadala natin sa kanila lahat ng mga dokumento para sa kanya. Pero doon mo makikita, Vice, doon mo makikita kung gaano yung bang energy ng mga kasamahan natin. Despite of the fact na ang pagsali sa UDDS ay isang voluntaryong kagustuhan ng tao na nakakaintindi at nakakaunawa dito sa direksyon at layunin ng UDDS at gusto nila talagang sumama at sumali. Spending their own resources, time and effort para lamang maisakatuparan ang layunin ng UDDS. Kaya saludo ako sa mga tao yan. Alam mo yan si Datu Pads kasi ang ating masyadong malaki Datu Salipada Amir Hussein. Masyadong mahaba Ang tawag natin sa kanya Datu Pads. Alam mo yan si Datu Pads chairman at saka Kabansang Edgar. Alam mo yan, nung kinausap natin na i-handle niya yung Region 9, miniting niya, wala pa siyang appointment noon. In his basta sabi niya, sige, gagawin ko yan, sabi niya. Kaya natutuwa naman tayo. Ang kanyang yung bukal na kalooban. Bukal ang kalooban niya na pagsilbihan ng ating organisasyon. Kahit na wala pa nga siyang appointment. Pero sumunod siya doon sa ipinakiusap sa kanya na nagagawin niya na makatulong sa kaayusan ng ating organisasyon. Grabe yan. Bilib ako dyan kay Datu. Kaya para maging official naman yung kanyang pagtulong sa atin at para magampanan niya yung trabaho niya for sa Mindanao, ibinibigay na natin yung appointment na mapipirmahan ngayon at ito ipapadala natin mamaya. Okay. Para naman makumpleto ang iyong pagkilos, Datu Pats. Oo. Alam mo, Vice, doon sa Loon yun, yung isang araw, nakita ko nakapost yung yung activity, yung expansion na ginawa nila doon sa may bayan ng ano yung chairman? Bayan ng Nagilian. Nagilian, yes. At meron silang 30 bagong member. Leader ba yon, mga leaders? Bagong leaders na mga desidido na sumanib at magboluntaryo na sumama sa ating UDDS. Ay, that's good. That's good. Nakapirma na sila nang nakita ko yun Doon mo nga makita na talagang without any personal interest na kanilang dinadala, pinapakita nila yung kanilang interest na sumanib sa UDDS.
So, alam mo, iba talaga pagka nakita siguro, Vice, Oo. maganda ang layunin ng samahan mo. Oo bakit naman hindi sila sasama? Di ba, Chairman? Oo nga. Oh, Tapos ito pa, meron pa si Francis Erfalib. Taga saan kayo itong si Francis Erfalib? Francis, pagkano ilagay ninyo kung saan kayo lugar? Oo, Para oo. mabati naman natin kayo kasi minsan sa dami ng ating mga kasamahan ay hindi rin naman talaga natin namimemorya kung saang bayan kayo nang gagaling para ma-acknowledge natin yung bayan naman ninyo. No? Ito, si Botanes Rob Antonio. Okay. Ito, sino ba ito? Botanes Antonio. Taga saan ka naman, Botanes? Tanis, ilagay ninyo. taga saan kayo? Marilo Sierra Obilia is also watching. Marilo, taga saan ka, Marilo? Taga Mindanao yan. Mindanao yata to. yan. At, Sierra Obilia? Kaibigan natin yan. Ganun. Kapatid yan ng commissioner ng Nang? ng nagdaging commissioner doon sa National Anti-Poverty Commission. Ha? Okay. Ha? Si Jun Sierra. Oo nga, yung kapatid ni si Jun, kasama natin, kaibigan natin yung si Jun. Oh. So, okay, si Marino. Si Director Mike Ventura Ventora Leonen. Si Director natin. Social media. Sana nandito rin si Mike. Mike, pagka Sabado, medyo umisplit ka muna ng konti dun sa pag-aalaga sa mga anak mo, ha? Sabihin mo kay Mrs. Kay Madam, ha? I-split ka muna sandali. 2 hours lang naman para medyo makasalamuha. Eto, meron pa. Si Enteng Valdez is watching. Saan si Enteng? Isabela. Si Ernesto Bundok Sanchez, 10 million strong. Ernesto, mali ito. Tingnan mo doon, nandun dyan sa screen. Yung 10 million strong mo, walang space. Kaya Dapat para hashtag. manalo ka. Ano? Hashtag 10 million strong. Si Renan Jake Uyang-O is also watching. Mga taga taga- Cordillera. Kumusta na kaya ang bagyo dyan? Hindi ba kayo naapektuhan ng bagyo? Kasi doon ang daan, Vice, sa Cordillera, Ilocos, ganyan. Dumaan si Madam Bagyo. Ito. Si Marilo Ovilia, sabi niya, I'm from Mindanao, but I'm working in DILG Central Office. Welcome to UDDS, Madam Marilo. Nandito rin si ating chairman for Region 4A, na parating nandito sa atin, si Miss Sheila Delgado, 10 million strong. At gusto din natin batiin ang kanyang mabutihing may bahay, si Chris Delgado. Ang kanyang buting may bahay ay si Chris na po ay isa ng original. Sandali lang. Ano? Guys. Yan ba yung si Chris, yung ba yung presidente Presidente ninyo. may bahay? Butiing may bahay. Presidente. Ikaw daw yung vice. Hindi ako, okay na akong membro dyan. Membro? lang Hindi. ako. Ang vice president dyan ay si Efren Reyes. Kaya- Ikaw daw yung secretary general. Hindi pwede yun. Naku, Diyos ko. Ako, nagbago na ako ng tuluyan. Ganon? May membro dyan, ibig sabihin, hindi na ako butihing may bahay. Ganon. Chris, may resignation na. Ay, may resignation. Alam mo, natutuwa ako dito kay Chris kasi nga, very wild yung kanyang imagination. He is now the Pakipaliwanag mo nga po, dito, Vice, deputy chairman for membership for Southern Luzon. Southern Ang Luzon. coverage niya is 4A 1 and 2, 4B 1 and 2, and Bicol Region. Tapos sabi niya, bakit naman, sabi niya, bakit naman ako deputy? Sabi niya, ano natawag niyo sa akin? Sabi niya, Diputado. Deputado. Ay, Wala naman Chris, sinasabing deputado, hindi hindi deputado. Para medyo maganda naman Tapos, pakinggan. very wild ang imagination nito. Alam mo, sabi niya kay Very wild Efren, naman. ikaw ang chairman ko. Anong tawag mo sa akin? Your bitch? Loka-loka talaga. Your bitch? Dahil deputado daw Dito siya. alam mo ba, ako natutuwa because we have so many people who wants to join UDDS and they have many ideas. Paano natin palalawakin, patatagin, at paano natin mas isulong ang layunin ng UDDS. Correct. So, we have to really appreciate na may mga taong katulad nila. Oo. Mantakay mo, imbis na pakukuya-kuya-kuya nga naman papakapit-kapitan, katulad siya man. At his young age, imbis na nagpapahipahinga siya, di ba? Oo. Pakapit-kapi with some additional pension, di ba? Ay,
may chismis ako sa'yo. Alam mo yan si chairman. Para hindi niya marinig, chismis ito. Sa'yo ako titingin. Hindi ko titingnan. Tatalikuran ko siya. Pakikinggan ko mabuti Sabi yan. niya, sabi nila, nalaman ko, Secgen, na si chairman daw, inadagdagan ng $2,000 yung pension niya. Narinig ko din yan. Narinig mo rin yan? Vice. Eh, di magkano na ang pension niya ngayon? Ay, mahirap bilangin yan. Kaya alam yun mo ang yan. sinasabi ko, ha? Kaya nga mamaya, ang guest natin, kayo mga taga nakikinig ngayon, no? Mga kayudigas. Ay nga pala, yung guest natin, huwag niyo Ang guest natin kakalimutan. mamaya, ay tatalakayin natin ang usapin ng Small business. Small business, ano? O, ibig sabihin natin small business, hindi yung mga malalaking negosyo, very, self-explanation naman yan, small business, ano? But marami po sa atin, gusto ng UDDS, na itong mga kasamahan natin, ang dami po dito mga negosyanteng maliliit sa atin. At gusto natin na ang UDDS ay maging bridge para dito sa mga program ng ating pamahalaan. Ay pera naman kasi ng pamahalaan dito, Vice. Yes, Chairman? yes. So dapat naman ay ma-access ng ating mga kababayan. Dapat. So, tayo sa UDDS, gusto natin na ang mga membro naman natin, matulungan natin para ma-access ito mga tulong na ito ng gobyerno. Kaya mamaya ha, mga ka-UDDS ha, 10 huwag kayong, minutes siguro, 10 minutes. 3:30, Mga, papasok na po yung ating oh. guest. At ang guest natin ito upang siyang tatalakay sa usapin ng small business. At tinatawagan natin sila. Why? Ito pa, ay, gusto ko nang batiin itong mga iba dito pa para baka mamaya Mawalang hindi na natin na- mawawala na tama. naman. Architect Dodi Esteban from Batac, Ilocos Norte is also watching. Rolando Katigbak. Ayan. Saan kaya si kasamang Rolando? Orlando Katigbak. Rolando Katigbak. Baka hindi taga ba Batangas Cavite ito. yun? Batangas or siguro Cavite? area, Katigbak. Mga ganun yun Donna Ramos. Donna Saan naman? Ramos. Donna Ramos. From where is Donna Ramos? Yes, Ba, Donna marami. Ramos. Sige, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Si Oo, Rolly magandang Katigbak, magandang hapon. Okay. Tapos, iyon yung mga marami tayong mga kaibigan this time na at saka members na nanonood. Kanina, nakakausap natin yung si PG, Konsehal PG of Angeles City. Ang sabi niya dapat siya yung dati nating chairman, regional chairman to region for Region 3B. 3A pala, 3A. Comprising of Bulacan, Pampanga, Zambales, and Siya yung chairman natin. chairman. Sa kasalukuyan. Kasalukuyan. Ngayon, dahil may balak tayo, alam mo, mag-motion ako sa susunod na meeting natin. Imo-motion ko na magkaroon tayo ng business center. Business center. Kaya nandun yung mga kooperatiba, small business center, for help for our mga members at sa lahat. Imo-motion ko magkaroon tayo ng isang departamento na siya ang mag-head. Ang kanya naman, Mike, i-share mo nga ito kay PG Ponce para mapanood naman niya itong pinag-uusapan natin. Alam mo, yung business center na ito, o kaya, how do you call it? Business center or... This is going to be a committee that will handle all these business issues of UDDS. It's Yes. called the Livelihood Committee. At Livelihood Committee. Maganda yan. Kasi alam mo, Secgen, ang UDDS hindi tumitigil para mag-expand at mabigyan natin ng services at mga ating mga kapatid at mga member. Di ba? Ang ganda-ganda. At ang pinakamaganda dito, yun bang hindi tayo nagtumitigil And we are expanding. So, by next na meeting natin, executive meeting at saka BOT meeting, tayo magkakaroon na ng isang departamento kung saan itong ating chairman usapin ng pagninegosyo. Itong ating chairman na si Chairman PG at ang kanyang deputy chairman ay ating Si Attorney Sunny. Sunny, anong pilado na ni Sunny? Pimentel. Si Attorney Sunny Pimentel, ang kanyang deputy. Magagaling kasi ang mga utak ng mga dalawang to Di mo ba alam na vice na katulad ni Attorney Sunny Pimentel, he's an American trained lawyer. No? Yes. Dahil galing naman sa Amerika, pero nandito na siya sa Pilipinas. At ang ano ko sa kanya, kahit na lawyer siya, but his mind is in business, Yes. So they are all, mantaki mo, they have established already the business enterprise dyan sa Region 3A, and gusto nila makatulong sa mga membro natin dyan. At the same time, some
ways of expanding the membership in that area para naman dito sa ating business. At si Councilor PJ naman ay isang successful businessman and at the same time a successful politician. So, maganda ang kanilang combination para at least may ma-share sila ngayon dito sa ating mga kasamahan sa UDDS. Teka, gusto ko lang liwanagin, Vice, na ang UDDS ay hindi itinayo para sa negosyo. Hindi, Baka hindi. mamaya yung mga unang-unang nakakarinig dyan, baka akala nila. Tumutulong lang, nag-open lang tayo ng avenue Yeah. para sa ating mga members. Yes. Sa members natin, yung hindi natin members, hindi kasali, Ay, hindi. Itong mga programang ito ay para sa mga members natin. Di ba, Chairman? Ito ay para sa mga members natin. Kasi- gusto magtayo ng negosyo. Yes, yun. yan. Pero kasi ang main natin, ayun nga sinasabi ko, baka mamaya malihis tayo, ang main talaga na kadahilanan kung bakit itayo ang UDDS ay para sa ikabubuti ng ating bansa. To reform this country, to love this country, defend democracy, and defend the integrity of the sovereignty of our country. At itong ginagawa natin, section dito. Ang maganda dito, kasi alam mo, to eradicate, one of our mission is to eradicate poverty. That's right. And that's why we are doing this. One of our 5 advocacies is sa advocacy natin is eradication to of eradicate. poverty. Ngayon, gagawin natin to, alam mo, gusto ko kasing makita, alam mo, nung naging mayor kasi ako, dito yung nakikita ko sa mga tao Hindi ko masisisi yung mga tao na ibinebenta nila yung boto nila. Dahil sa hirap Oo nga. ng buhay. Mhm. Ngayon, alam mo kasi, iwinawagayway lang ng isang politiko yung 500 pesos, sinahabol na ng tao. Bakit? Nakakalungkot. Kasi yung Nakakalungkot. pera niya sa bulsa, 20 pesos lang. Mhm. Kaya in UDDS, although hindi ito yung reason bakit tinayo natin ang UDDS, ito kailangan natin na tulungan sila. Kanina, Vice, kanina. Oo. Naglalakad ako dyan sa labas kanina. May nasalubong akong, medyo may edad-edad ng babae, nagbebenta siya ng yung face mask. Oo. May parang tiningi-tingin niya. Diretso lang ako ng daan, tapos mamaya may sumalubong sa aking bata. Nakita ko, yan, ganun din face mask, tingi-tingi, itig-itig isang piraso ba. So, bumili naman ako dun sa bata. Pagkatapos sabi ko, tinanong ko, nanay mo ba yon? So sabi niya, opo. So sa tinan mo, people are trying to eke a living. Kahit na gaano kakakuha, para lang mabuhay sila. So, tinitingnan natin dito sa UDDS, ang ating mga membro, hanggat maaari gusto natin silang tulungan. At yun nga para mawala sa atin yung tinatawag natin beggar mentality. No? Na yung hingi ng hingi, kung hindi, gusto natin tulungan ang mga membro natin. Magkaroon ng kaalaman, sapat na kaalaman, malaman kung saan pwedeng kumuha ng suporta nang sa ganun makapagtayo sila ng kanilang hanap buhay. Ng kanilang kabuhayan. Kabuhayan. Oo, kaya yun. Sandali lang, dito muna. Ito, basahin mo nga yan, si Dodi Esteban. At babasahin ko lang muna sandali ito itong kasama nating si Dodi Esteban ng Ilocos Norte. Ganito. Ang sinasabi niya, good day to our very inspiring, dedicated and hardworking Vice President Marinette and Secgen Edgar. Congratulations on your show once again. UDDS is getting bigger and bigger and bigger. It's very outstanding. It's unstoppable. People from all walks of life are joining hands with us in our noble vision for the country. Let's bring back the old glory of our country, a great nation, a beautiful place for us to live. Napakaganda kasamang Dodi. Napakaganda ng iyong paganda message. nito. Ito naman kay Mark Bernard. Sabi niya, 10 million strong. Hashtag 10 million strong, Quirino Province. Okay, mga taga Sino naman ito si Primalen Gerbeses sa Banal Pescadero? Mabuhay po tayong lahat. God Yeah. bless us all. Ayan, Pag, okay. pag kayo po'y nagtatype, sabihin nyo kung taga saan po kayo. Okay. Ano po? Ayan. Ito po, si Marifred David, ang ating chairman ng Nueva Ecija. Good afternoon po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo. Maganda sa inyo. Yan, ano. yan. Bago natin Well, papasukin ang atin pong guest Oo. na siya magtatalakay sa ating programa, binabasa lang muna natin ng bahagya itong mga gumabati sa atin kasi mamaya wala na po, hindi na po natin sila mabibigyan ng Atos. pagkakataon. Ano? Si Eman Eman. Hernandez, mabuhay po tayong lahat. Hashtag 10 million strong Malta Europe. Mantakin mo, si Eman ha, sa Malta ito, kasama ko ito si Eman eh. Ganun? Oo, Saan ngayon nasa siya? Malta siya ngayon. Malta, Europe. Siya ngayon ang siya Hello, ngayon ang, Eman. doon ng mga Kumusta mayor. ka Ay dyan? anong mga hari doon sa Malta. Oh, okay. Magandang hapon ha, Eman.
Si Norelyn Pande, ay, sigurado ibigay mo kay Presidente yung hawak mong Norelyn para makapanood siya dito. Okay, magko-commercial daw po muna tayo bago ipasok yung ating sige. Okay. Teka, si Norelyn Pandi, hashtag 10 million strong, UDDS with pride. Ayan, okay. At si Primalyn Gerbesa Sabanal Pescadero, mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Si Mark Bernard Sungkuan, hashtag million strong, Quirino Province. Okay. Sungkwan yun. Si Sin Modrigo. Sungkwan. Sungkuan. Sungkuan. Oo. Si Sin Modrigo, hashtag 10 million strong, USSD. Nako, ikaw talaga, hindi USSD, UDDS. Albert William ng Quirino ay ng Region 2. Quirino, magandang hapon po sa inyo. Chairman Willie Martinez, Ma'am Baby Marin Gamboa, at saka si Manong Edgar. Hashtag 10 million strong, mabuhay ang UDDS. Mabuhay kayo dyan sa Quirino Province at saka sa Region 2. Okay. Mag-commercial muna tayo? Okay. Ipapasok daw natin, alam nyo, Chairman, at saka Sec dyan, meron kasi tayong pinamigay na nagbibigay na tayo ng mga face shield, at dito po sa Quezon City nag-distribute na tayo, at gusto daw nilang magpasalamat. And immediately after that, ipasok na natin ang ating guest. Sige po, pasok muna yung ating nabigyan at nagpapasalamat na nabigyan natin ng face shield dito sa Quezon City. Okay. Thank you, UDS. Central. UDS Central of National. UDDS, maraming salamat po sa inyo sa pagbibigay niyo po ng ayuda po, patient po para sa mga tao. Maraming salamat po ulit. District. Thank you. Maraming salamat sa binigay ng tulong sa mga senior. Ang malaking tulong ito kahit paano. Salamat UDDS sa Philippine Federation of Barangay, Senior Citizen of Barangay Santa Lucia, District 5. District 5. Maraming salamat po sa UDDS dahil sa pinamigay na face shield po. From District 6 po ako. UDDS, United Defenders for Democracy and Sovereignty, hosted by Marinette Gamboa with Efren Reyes, together with Edgar Pilayon. UDDS, Walk with Pride. Okay, mga kabansa sa UDDS ay mapalad po tayo ngayong hapon na ito sapagkat tayo po ay pinagbigyan at pinaunlakan ng isa po nating kaibigan.
Ang ating kaibigan po ito ay nung campaign pa before 2014, sila po yung mga sinasabi natin bumubuo ng Marco Polo 15. Isa po siya sa kaibigan natin at tumulong upang maisulong ang mga programa ng gobyerno ng ating Pangulong Duterte. At mapalad po tayo, nandito po siya, director po siya ng Small Business Corporation, isang korporasyon po under the Department of Trade and Industry. Pasalamatan po natin at welcome po Director Jude Doctora. Welcome po Director, bumati po tayo. Welcome po sa program natin ng UDDS. Magandang hapon po sa lahat, no? Kaya a little bit of correction lang. Hindi po ako kasama sa original, no? Nakita kayo sa picture. At magkakasama kami ni Tony J.D. Hinlo, kami yung mga avid supporter ni President, no? Nagkakampanya po tayo. Even before people start to believe may pag-asa sa Manalo. Kami po yung talagang kami at least dito sa Negros, no? Kami yung talagang nagkampanya pala kay President. Bago ko kayo batiin ko muna yung mga more than 10 million na listeners, no? Members. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa lahat. Director, kasama po natin si Director, kasama natin si Vice President Marinette Gamboa at saka si Chairman Willie Martinez. Nandito po sila ngayon sa studio. Magandang hapon po, Director Jude Doctora. Talagang doktora po ba kayo? Magandang hapon po. Alam mo, naalala ko tuloy isang leader natin, ang pilyado niya, abogada. Ngayon, mayroon pa rin palang doktora. Welcome to UDDS, Director. Thank you. Vice President Marinette, magandang hapon din. Saka si Kawili, magkakasama kami niyan. Kumusta po kayo, Kawili? Ito. Busy pa rin. Kumusta ka na? Ngayon lang umupo si Chairman. Natutuwa ako at nakita na ulit tayo. Okay. Director, pakipaliwanag mo nga kung ano yung function ng inyong opisina, itong Small Business Corporation. Kasi, Director, ganito we want also to help our members, ano ba malaman nila ano ba ang programa ng pamahalaan to the Small Business Corporation dahil marami tayong mga kasamahan kasi dito sa UDDS, mga small businessmen, at ano ba ang pwede na ma-access ganyan para sa programa ng inyong korporasyon. Pakipaliwanag mo nga, Director, kung ano ba itong SBC na ito. Okay. Yung Small Business Corporation, resulta ng merger ng Small Business Guarantee Fund Corporation saka yung Guarantee Fund for Small Business Enterprises Corporation. 1992 yun. Pero noong 2001, minerge sila, no? So pinagsama sila at ginawang Small Business Corporation ang pangalan. Ang primary purpose ng Small Business Corporation, kami po under a task agency kami ng DTI. We are a GOCC and we are the financing arm of the DTI. No? Ang primary purpose ng Small Business Corporation is really to assist yung small and medium enterprises natin, including our micro enterprises. Yan talagang primary purpose ng Small Business Corporation. No? So initially, ang capitalization nito 1 billion. No? Although ang authorized capital stock namin is initially 510. Pero yung unang puhunan nito is about 1 billion. Ito yung contribution ng PNB during the time of government bank to PNB, Land Bank, BBP, SSS, and DSIS. So, all of this, they contributed 200 billion to comprise the 1 billion initial capitalization. So, yun yung ginagawa ng Small Business Corporation. We were just a low-key GOCC helping the micro, small, and medium enterprises. Pero, nung umupo si Presidente Duterte noong 2016, unang ginawa ng Presidente, inutusan niya yung Kongreso na tulungan yung mga micro, small, and medium enterprises para labanan ang tinatawag natin ng 5-6 na programa. Kasi alam naman natin kaya no, na yung relief natin na mga negosyante, mga market vendors, retailers, karamihan sa 5-6 umuutang yan ang puhunan nila. At saka alam naman natin na although nakakatawid sila on the day-to-day basis, pero hindi talaga sila nakakaipon. Hindi sila pwede mag-graduate kasi yung kikitain nila
tama-tama lang napupunta doon sa interest na 20%, no, na binabayad nila doon sa 5-6 na pautang nila. So, ang ginawa ng Presidente, sabi niya, hindi, kailangan matulungan natin yung ating mga micro and small up to medium enterprises. Kailangan gumawa tayo ng paraan na matulungan sila. So, Director, maputo lang kita kasi para maano natin, may well-define natin. Pag sinabi mo small, gaano ba ka-small ito? At pag sinabi mo namang medium, gaano ba kalaki ito? Para at least maintindihan ng ating mga nakikinig. Okay. Yes, tama yan. Okay. Actually, ang classification ng micro, small, and medium enterprises depende sa asset size nila. Ibig sabihin, yung asset na ano yung pag-aari nila, hindi kasama yung lupa, no, na pag-aari ng isang enterprise, no. So, pag micro ka, ang ibig sabihin nun, yung asset size mo is hindi lampas ng 3 million pesos. 3 million pesos. Okay? Pag small ka naman, yung asset size mo does not exceed 15 million pesos. 15 million. Saka pag medium ka, yung asset size mo hindi lumalampas sa 100 million pesos. Okay. Yan yung classification ng micro, small, and medium enterprises. No? Yun. Pag sinabi mo, Director, ano, Vice, may tatanong ka. Pag sinabi mong small, ang capitalization niya, Director, magkano? 3 million. 3 million. Hindi, asset. Asset yun, ano? Asset size. Ay, ibig mong sabihin ng asset, yung size ng asset. Director, pag sinabi mong size ng asset, ano ba ibig sabihin ng size ng asset? Gusto ko lang kasi maintindihan ng ating mga tagapakinig. Ang asset bang sinasabi natin, ito ba yung lupa? Ito ba ay personal property? O ito ba ay bahay? Pag sinabi po nating asset at ito yung halaga ng kanyang asset, ano po ba ang sinasaklawan ng asset, Director Jude? Hindi kasama yung lupa sa pag-compute ng asset size, no? When you define micro and small, medium enterprises. Okay. Bali, when sinabi mong asset size, ito yung mga inventaryo mo, yung mga binibenta mo, ito yung mga receivables mo, ito yung mga typical asset ng isang kumpanya. Ito yung cash mo, ito yung inventory mo, ito yung mga receivables mo. Yan nagko-comprise ng asset size. Okay. Okay. Yan. Tapos yung So ito po dapat hindi lang ng 3 million. Ito po, Director, ito po yung sa inyo small business talaga. Yan po yung under dito sa programa nyo, sa corporation. So, kailangan magkaroon ka ng corporation o business muna na may asset na amounting to 3 million. Yan po yung inyong tinutulungan. Not more than 3 million. Not more than 3 million. Not more Hindi than 3 mo million. lalagpas ng 3 million. So, pwede 3 million pababa. Kung 100,000, okay. Good. Yan po yan ating kailangan, Director talaga. Ayan po ang ating kailangan na I think interesado itong ating mga members na gusto nilang malaman kung ano ba talaga, paano bang gagawin para sila po ay inyong matulungan at sila po ay makaka-avail nung tulong na ito or itong loan na kung ano muna ang tulong, ano ba ang programs ng Vice siguro, mabuti itanong natin kay Director, at least na-define na natin yung micro, small at saka yung medium enterprises, ano. Karamihan kasi dito, Director, sa UDDS, marami dito yung kasama natin pong host kasi dito ay ang chairman ng Committee on Membership, si Efren Reyes, medyo malilate siyang dumating, ano. Pero ako na magtatanong in behalf of him kasi yun ang kanyang pagka nag-uusap kami, yan ang kanyang passion, itong paano matulungan itong mga maliliit na negosyante dito sa UDDS. Kaya yung mga aspiring naman na maging negosyante, para naman magkaroon naman sila ng kabuhayan. Ano? Ito kasi, Director, ito bang mga backyard businesses? Ito kasi ang sinasabi dito, parang hindi ito yung normal na kailangan pa may registration sa DTI, may business name, o kaya nakaregister ito sa mga government agencies. Ano ba ang nasasaklawan nitong small business corporation, Director?
Okay. Let me step back a little bit para lang makita yung history ng bakit napunta tayo dito sa ano. Sige. Tulad na sinasabi ko na, it started nung time ni Presidente, nung pinalabas natin yung P3, tinatawag natin Pondo ng Pagbabago at Pag-aasenso. Ito yung pinupondohan ng Kongreso, 1.5 billion a year para sa mga micro enterprises. Talagang design siya para sa mga maliliit na negosyante, no? So, ang pwede mo i-loan dito is between 10,000 to 200,000. Okay. Very simple yung mga requirement dito. In fact, ang kailangan mo lang dito is mayroon government issued ID and then certification ng barangay na ikay talagang nagdinegosyo at saka diyan nakatira sa barangay na yan. No? Okay. Ganun na kasimple yung requirement yan. Very simple, no? Pag umutang ka ng 50,000 na nagpa, pag 50,000 na above, ito na yung nagre-require kami ng mga registration, PTR registration. Pero very simple lang, wala tayong mga... Kasi ang Small Business Corporation, ang tinitingnan niya, hindi yung anong kaya mo anong kaya mo i-collateral. Okay, No? okay. Wala kaming tinitingnan na gano'n. Ang tinitingnan ng Small Business Corporation, ang tinatawag natin ng risk-based lending, tinitingnan talaga natin yung negosyo mo, yung enterprise mo. Okay. Yung negosyo mo ba, mabubuhay ba yung negosyo mo? Okay. Hindi ba yung malulugi? Yan ang tinitingnan natin. Mhm. Whether may collateral ka o hindi namin tinitingnan yan, no? Mhm. So, doon nagsimula yan. Mhm. Sa P3 program ng Presidente. Pondo ng Pagbabago at Pag-aasenso. Talagang design siya for micro and small. And bago ang COVID, itong programa na to, we were able to lend close to mga 5.1 billion. Mhm. Probably mga 120, 130 micro enterprises yung natulungan natin dito. Okay. Ito yung, these are the micro enterprises na ating natulungan. Napuutang natin to. No? Okay. Kaya lang, kung titingnan mo yung 120, 130,000, napakalit yan. Kasi kung titingnan mo yung mga micro, small and medium enterprises, nasa almost 1 million yan eh. Tama yan. Sa buong bansa, Director, ano? Sa buong bansa. Very minuscule yung 130 na yan. And 90% of the MSME, micro. Ibig sabihin, yung micro, yung sinasabi kong asset size na 3 million and below, mga 900,000 yan. So, yung P3, nakatulong siya ng close to 120, 140,000 siguro ang tulungan niya. Maliit lang, pero nakapag-impact tayo sa maliliit natin yung negosyante. Now, yun ang ginagawa ng small business. Doon kami nag-concentrate. Yung flagship program ng Presidente yan. Kaya lang, dumating yung COVID. Di ba? Okay. Tama. Pagdating ng COVID, yung ginawa ng Small Business Corporation, nag-launch sila ng tinatawag na P3 CARES naman. CARES program. Ano yung P3? Pakiulit yan, Director, pakiulit mo ngayon, P3? Director, pakiulit mo yun? P3, ano yun? P3 CARES. P3. P3 CARES. Yan ang pangalan ng programa. P3 CARES. P saka number 3, saka CARES, no? Oo. CARES, no? So, yung pondo sa P3 lang na ordinaryo noon, inipat namin sa P3 CARES, no? So, ito naman, yung target ng P3 CARES is really to tulungan yung mga ating mga kababayan, micro enterprises, Okay. na maka kahit pa paano, they can survive itong COVID sa yung lockdown natin. Okay. Kasi based sa estimate ng mga studies na almost 30% ng micro natin MSME will face bankruptcy eh. Malulugi yung mga ito eh. Tama. Almost 30%, no? Mm-mm. Saka gano'ng importante yung mga MSME, no? Ang MSME provides 40% of our GDP at saka 70% ng employment. Ibig sabihin, yung employment sa matriculasyon na P3, nilipat namin sa P3 CARES. Talagang intended siya doon sa mga negosyo na micro and small na nangangailangan ng tulong. So, mayroong mga negosyante na from the original negosyo, nag-pivot sila. Gumawa sila ng mga PPE, mga face mask. Tinulungan namin yon, tinuutang namin yon. Di ba? Oo. Tinuutang ng Small Business Corporation yon under the P3 CARES. At marami pang iba. No? Ayun. Dumating yung last October, dumating yung tinatawag natin na Bayanihan 2. Oo. No? Bayanihan 2, pinasa ng Kongreso yon.
sa Kongreso na to, binigyan ng Small Business Corporation ng 10 billion na pondo. No? 10 billion na pondo para tulungan yung ating mga kababayan na micro, small, and enterprises. No? Okay. So sa 10 billion na to, ang 6 billion mapupunta to sa mga tourism-related micro-enterprises. Tourism. So ngayon, ang gusto na, alam mo naman ng Pilipinas, malaking bahagi tourism. Yeah, Okay. tourism. Ang tourism sa Pilipinas isang napakalaking component sa ating GDP, no? Malaki ang naiambag ng tourism sa ekonomiya ng Pilipinas. At saka alam natin na isa sa mga tinamaan ng malaki itong tourism. In fact, ang estimate nga nila kung makokontrol natin yung virus, baka mga 2023 pa makakabawi yung tourism. Pag hindi naman natin na-control yung virus, baka 2025 pa, hindi makabawi yung tourism. So out of the 10 billion, ang 6 billion through the arrangement ng DTI Secretary, si Secretary Malope, saka yung Secretary ng Tourism, si Secretary Puyat, ito yung naging napagkasunduan nila. So 10 billion, 6 billion mapupunta sa tourism micro enterprises, tapos yung 4 billion mapupunta Nawawala yung Director, medyo nawawala yung sa ito yung tinatawag natin na Bayanihan Cares naman na yun. Ang tawag nito Bayanihan Cares. Now, ano ibig sabihin ng CARES? Ang ibig sabihin ng CARES actually is COVID-19 assistance to restore enterprises. Director, may liliwanagin lang ako, Director, sinasabi ano yung mga Dalit. No, sige, tuloy po. Director, ganito. Para sa kaalaman ng lahat, kanina hindi ko masyado nakuha kasi medyo nag-ano itong internet natin, Director, Kanina Okay, nababanggit sige, mo sige. yung bang ang Small Business Corporation ay nagbibigay ito ng pautang nang walang collateral. Tama ba yung narinig ko na yung Director kanina? Tama yan. Tama yan. Tama yan. Okay, so walang collateral ang hinihingi. Ang level lang nito, Director, Hindi. yung micro lang ba o kasama lahat pati yung small at saka medium? Micro and small. Itong bagong programa natin. Ito although in general, yung purpose talaga ng Small Business Corporation is to help or assist yung micro, small, and medium enterprises. Yan talaga ang overall objective ng Small Business Corporation. Tama. Kaya lang, nung mangyari itong pandemic na to, we have to pivot and change a bit our target market. No? So instead of targeting the micro, small, and medium enterprises, we decided, the board ng Small Business Corporation, we decided to focus on the micro and small. Micro and a small. little bit of medium. Kasi ito yung mga nahihirapan makautang sa bangko eh. Ito yung mga unbanked eh. Saka Tama. hindi viable ng utang sa bangko. Tama. Yung medium kasi, meron naman programa ang gobyerno na tulungan yung mga medium through Land Bank and DBT. Yes. So sa kanila namin ibibigay yung mga medium enterprises, no? Mhm. Kasi ito yung mga bankable eh. Tama. So ang Small Business Corporation, dito tayo sa mga hindi bankable or normally hindi makakakuha ng utang sa mga bangko. Tama. So yun ang target market ng So because of the pandemic, we have to pivot our target market. So we're now focusing on the micro and small and probably a little bit of medium lang. Okay. Pero ang focus talaga natin is micro and small. Now, ang tinatawag natin bagong programa which we will launch, pwede nang simula mag-apply ang mga online is by October 26, yung mga borrowers pwede mag-apply online. No? So dalawa yan. Meron tayong programa para sa mga walang BIR filed financial statement. Mhm. Ito yung mga very informal. Nagbabayad na Walang financial statement, hindi, pahinga mo ng financial statement, automatic walang nabibigay yan, no? Mhm. Meron tayong programa sa ganon, no? Ang kailangan lang ng mga sumusunod na to ay depende sa
wala silang pagkakautang sa bangko or mga microfinance institution na past due bago mag-pandemic. Okay? So, ang tinitingnan natin ito bago mag-pandemic eh. Oo. Diba? So, basta wala kang past due, wala kang malaking pagkautang bago mag-pandemic, okay ka pa. No? Tapos, kung ang utangin mo na naman ay between 10 to 50,000, hindi mo kailangan ng mayor's permit. Ang kailangan mo lang ay barangay certification. Barangay Kahit talaga nakatira sa barangay. Saka ikaw ay isang micro-enterprise. Okay. Diba? Okay. Okay. Tapos ano lang, kung mayroon kang, kasi ang problema yon, hindi tayo pwede mag-conduct ng ocular inspection eh. So online lahat eh. Because of the pandemic. So, Tama. kung mayroon konting pictures yan, konting larawan, yung negosyo mo, ano yung sura ng o kariton ka man, o mayroon kang maliit na sari-sari store dyan, larawan sa video lang, padala mo through online lahat. Yan, no? Napakaganda pala yan, Director. Ano yung terms? Maganda yung programa ninyo, Director. Napakaganda yung programa ninyong yan. Dahil online, hindi na maglalakad ang tao kung hindi through online application. Hindi na. Director, saan sila papasok sa online? Anong online, Director? To bibigyan mo kami ng line. Saan? Yung bigay ko yung kanila yung ating online application ito, no? HTTPS semicolon hashtag hashtag na sign tapos BRS yung tawag dito, yung backslash ba yun? Sorry, hindi pala hashtag, backslash, no? Yung ganon, backslash, no? BRS, Bravo, Romeo, Sierra. Director, hindi namin makukuha yan. I-text mo na lang kaya mamaya para yun ang ipa-plug natin. Mamaya. Sige, habang i-text mo. Okay, gusto ko lang pong linawin ito, Director, itong online program na nasa inyo ngayon na mag-start sa October 26, ito po yung mga businesses na micro and small na walang BIR registration, di po ba? Yung hindi sila nagbabayad ng tax, wala silang income tax. Pwede. Okay. Ano po yon? Yes. Meron po. Ang kailangan lang na requirement dito, Director, is a barangay certificate na sila po ay isang micro or small business entrepreneurs. Di ba? Ganun po yon? Okay. And then, ito po, by online lahat. So, wala pong collateral to, wala nag-i-inspect, kaya ang kailangan po ay may picture o video ng kanilang proposed business. Ganun po. Ito ba business na natayo na o hindi pa, o proposal pa lang for a new business? Tatayo pa lang. Hindi. Dapat existing yung business. Existing. May negosyo ka na. Okay. Additional na pamumuhunan lang ito, Director, di ba? Additional capital. For additional capital. Tama. Okay. Sige po. Ayan po yung ating tatanungin. Director, may tatanong ako si Kaigay. Alam mo yung kapatid ko ay meron siyang maliit na poultry, no, sa Cordillera. Actually sa Mountain Province, Bauco Mountain Province. At ay nakikinig ngayon ng mga taga Mountain Province, taga Cordillera, Director, Ngayon, yung kapatid kong ito, meron siyang maliit na poultry existing. Kung halimbawa mag-avail siya dito sa mga loans na sinasabi natin, maliban dun sa online, for example, meron ba kayong mga regional or provincial offices na pwedeng puntahan ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po itong mga nasa malalayong lugar na walang internet, malayo sa urban at walang internet? Paano ba ito, Director? Meron tayong 5 branch offices. Saka meron tayong 5 North Luzon, meron tayong isang branch office sa North Luzon located sa Baguio. Tapos meron siyang 8 desk offices. So aside from the branch, meron tayong desk offices. Ang normally, ang mga desk offices natin, karamihan nasa DTI yan. Kung saan yung opisina ng DTI, nandun yung mga desk offices natin. Kasi itong ginagawa natin in consultation.
in coordination to with DTI eh. Ah, Kasi tama, ang tama. talagang plano natin, hindi lang naman ito tangin ka eh. Kailangan i-train ka rin eh para magpatakbo ng negosyo. Tama yan, tama. Kasi tama, pag binigyan kita ng pera, hindi ka naman para magpatakbo ng negosyo. Tama. Eh, malulugi lang yan, no? Sustainability. So, may meron tayong tinatawag na capacity building. Mhm. Yes, Director, sustainability. So, we also Director. build your capacity. Okay. Director, si Vice Marinette po ito. Director, ito po ba ay lahat po ba, 'di ba? Every provinces meron po kayong DTI office, 'di ba? Lahat po ng probinsya, lahat ng region meron po daw yung DTI office. Yan kung sila po pumunta sa any of your DTI office, makukuha po nila yung mga information na ito or specified lang po kung saan sila pupunta. Correct. Tama. Yeah. Tama yan. So, lahat po? Ng DTI. Bibigyan sila ng information. Okay. So, sinabi ko kanina, meron tayong 5 branches. Isa sa North Luzon, South Luzon, meron tayo sa Central Luzon, meron tayo sa Visayas, meron tayo sa Mindanao. On top of the branches, meron tayong mga tinatawag na desk officers, no? Desk Meron tayong officers. 8 sa North Luzon, meron tayong 13 sa South Luzon, meron tayong 7 sa Central Luzon, meron tayong 15 sa Visayas, saka 14 sa Mindanao. So in all, meron tayong 49 na desk officers, saka 5 branch officers. No? So ganon. So maganda kung pala. sino interesado, pumunta ka lang sa DTI, pumunta ka sa any DTI office, mabibigyan ka ng information ito. Kaya ito, yung maliliit na negosyante. sige, Director, kaya kasi maganda itong ginawa ang natin nga na talagang minabuti namin na imbitahan po kayo, Director Jude, yung SBC, at ang marinig ng ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga nasa sulok-sulok na lugar. Actually, hindi ko alam kung talagang aware ang mga kababayan natin sa existence na ito ng mga programang ito ng ating pamahalaan. Kaya napakahalaga din talaga na, ayun nga, mabuti at nandyan kayo, you gave time sa aming paanyaya dito para at least kahit papaano, yung mga taga-UDDS at sa mga hindi taga-UDDS na sumusubaybay, nalaman pala nila na meron pala mga ganitong programang ating pamalahan, ang DTI, ang SBC, at least alam nila na meron at alam na kung anong kanilang gagawin. Vice, may message siya. May si message Atty. si Pimentel. Attorney Sunny Pimentel. Ano ito, Attorney? Tinatanong mo ba ito? Yung dadaan pa po ng financial assistance nila through accredited lending or co-op, credit institution, or As conduit. Madalas mahirap mag-apply sa mga conduit na to. Dadaan po ba tayo sa mga ganong conduit lending institution? Ito ang programa natin para sa COVID, yung tinatawag natin Bayanihan Care, hindi na kasi direkto eh. So direct. online. Hindi ito dadaan sa conduit, hindi ito dadaan sa partner natin na microfinance institution, direkto. Diretso to. This is Attorney the direct Sunny. link from SB Corporation. Okay, Attorney Sunny Pimentel, ang sagot po ni Director, narinig niyo po, hindi na po dadaan, diretso po to. Director, may tatanong po ako. Yung po bang pag-a-apply nito, kung kompleto na po lahat yung requirements na papel, gaano po katagal bago po ma-approve at ma-release po yung inuutang na pera dito? Initially, dahil siyempre in-expect natin sa umpisa talaga maraming aplikante yan, no? So initially, we're looking at 14 days processing time. 14 na araw. 14 days. Mabilis pala. Pero, kasi alam nyo, di ba normally pag umutang ka, kailangan mong pirmahan yung promissory note. Tama. Ang Small Business Corporation, hindi na kailangan kasi meron tayong tinatawag na e-signature. Ano po So, yun? hindi ka na kailangan pumunta sa opisina. Easy? Ano po yun? Easy? Yung electronic signature. Electronic signature. Okay. Opo. Yes. So, hindi na nila, yung mga borrowers natin, hindi kailangan pumunta sa opisina ng Small Business Corporation, whether sa DDL o sa desk office, para pirmahan yung promissory note. Kasi alam natin na mahirap pumunta. Saka alam natin na pag hindi natin ginawa ng paraan yung pagpirma ng promissory note, mababagal yung pag-release ng proceeds ng loan mo. Director, isa So pa. we are responding to the need.
Okay, Director, maganda po yan. Paano nyo po machi-check kung yun po ang tamang signature o hindi? Meron tayong tinatawag na one-time PIN. No? They'll be send a one-time PIN. Parang bangko, di ba? Pag nag-electronic banking ka, may one-time PIN yan. So, okay. measures na ginawa yan. No? Na ginawa yan para masigurado natin na yung nag-apply, talaga yun. Saka, by the mere fact of applying online, you check a certain, may boxes you check doon that you abide yourself and you are responsible sa proceed ng loan yun sa application. Alam mo, Director, may mga back-type alam mo, Director, sa tingin ko, mas maganda mag-apply sa online kaysa yung pupunta ka pa sa desk. Ano? Mas maganda yun. I know. That's why the online mag-online na lang tayo, mga kapatid. Opo. Maganda po yung online 14 days, electronic signature. Napakaganda po yun kaysa yung pupunta. At minsan kasi, ang layo-layo pa, mahirap pa. Kung marami kayo, pipila ka pa. Tapos, ang dami pang requirements kung pupunta ka doon. So, dito pong online, mga kapatid, ano lang po natin, Director para maintindihan ng ating mga kasama at mga member. Uulitin po natin, ito po yung programa natin na for micro small business na existing business. Ito this is the so-called additional capital for a small or micro businesses. Di po ba ganun yung Director? Okay, na ito po ay yung mga business na walang BIR, walang financial statement. At ito po yung mga binibigyan nila ng ganito. Magkano po yung amount na pwedeng ipautang dito, Director? Ito, ang pwede mo utangin dito ay mula 10,000 hanggang 200,000. At maganda ito, 10,000 to 200,000. Yan po yan. Tapos, ito po, ang kailangan lang po natin is a barangay certificate attesting to your existence of a business which is micro or small. Di po ba, Director? Yes, pag ang utangin mo ay less than 50,000. If less than 50,000. Pag more than 50,000, up to 200,000, kailangan mo ng business permit. Kung 50,000 lang po yung uutangin. Apo, Director, pag 50,000 lang po, 50,000 and below, hindi na natin kailangan ng business permit. It's only a barangay certificate. Ang kinakailangan, isasubmit po natin yung video o picture of our existing business. Ganun po yan, di po ba, Director? Ngayon, kung more than 50,000 and above, up to 200,000, kailangan na po natin ng business permit. Gaano po katagal ang existence ng business permit, Director? Ito ba, pwede ba a new business permit? Or kailangan ba, may requirement ba? 6 months or 1 year? Wala. 2019, 2020 business permit, okay na yan. Okay. 2019, 2020. Paano yan? Kailangan mag-business permit muna sila, tapos meron na yung kanilang business para maka-avail sila ng 50,000, more than 50,000 up to 200,000. Ganun po ba, Director? Tama po yun. Okay. Sandali, Vice Director. Pag may business permit, malaki-laki na yung negosyo mo. Director, Vice, sandali lang, babasahin ko lang sandali itong mga tagapakinig natin. May mga nakikinig po tayo mga kasamahan sa UDDS Muntinlupa Council, si Motya Hironelia Leonen ng La Union, si Mike I.C. Willie de Vera ng Pangasinan, si Ben Lat ng Malvar, Batangas, kumusta po kayo dyan? Si Victor Tanuda Gomez, si RC Timbol ng Tarlac, at saka si Pai Pias is watching from Davao. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga kasama. Continue manood po kayo. So, continue po tayo para i-discuss natin kay Director. Okay, Director. So, ito po, ang kailangan lang po natin is, kagaya na nasabi natin kanina, may business permit is more than 50,000 up to 200,000. Ngayon, ito po, para po tayo sa lahat po ng ating mga promissory note, hindi na natin kailangan pumunta pa sa offices, kundi doon sa online na rin using our electronic signature.
Di po ba ganon, Director? Maliwanag po yun. Tama. Okay. Tapos, ang release po ng ating nilo-loan dito is 14 days. Di po, dalawang Yes. linggo lang po Yan ang yan. target natin, no? Target. Yan ang target natin. That Ipaprocess is the natin target. within 14 Ano po ang possible maximum day natin, Director? Kami, we're still looking at 14 days. 14 we're still days looking pa at rin. 14 days. But it could also be Assuming low. everything is in order. Sige po. It's 14 Assuming days. everything is in order. Okay, so in order. Siguro, maganda po ito mga kapatid, naririnig po natin, kiniklear po natin kay Director, yung ating Director, Jude Doktora. Hindi ko makalimutan yon. Kala ko kanila, nung unang basa ko, Doktora Opo. At yan po. Ngayon po, yung ibang programa po natin, Director, ano po ang susunod after itong isang programa natin na additional capital for an existing business? Ano po ang iba pa nating programa, Director? Okay. Ito yung programa natin sa walang BIR file financial statement, di ba? Pero, meron tayong programa doon naman sa merong may BIR file financial statement. Ito naman yung meron siyang financial statement talaga. Meron tayong program. Ibig sabihin, malaki-laki ito ng konti, no? Malaki-laki siya. So, ang kailangan mo lang dito is dapat may BIR ka-file ka ng financial statement in 2018 or in 2019. Ilang years po yung financial statement natin? 2018 or in 2019. Is 1 year financial Tapos wala kang statement. major na pinala mo sa BIR, no? No unrelated major negative credit ratings, no? Tapos, ito, medyo mataas-taas po ang loan amounts natin, no? For micro, you can borrow up to 300,000. Okay? Kasi may BIR file financial statement ka, even if you're a micro, you can borrow up to 300,000. No? Okay. Now, if you're a small enterprise, pero nagpa-file ka ng BIR sa financial statement with BIR, you can borrow up to 1 million. Pag small Now, ka, for medium enterprises, okay. You can borrow up to 1 million. Pag small. Yes. Pag medium, you can borrow up to 2 million. Okay. 2 million. Okay. Maganda ito, Director, Pero ito, Director, may tatanong ako, Vice, ano? Tinatanong ni Chairman, nahihiya si Chairman Willie, Director Jude na magtanong medyo mahihayin sa camera ito Ngayon, tinatanong niya kasi, yung repayment period naman. Payment period. Gaano po ba, yung pagbayad natin ng loan, gaano katagal ba ito, ano bang stages ang gagawin? Ano ang terms of payment natin? Okay, yung terms of payment, una-una, let's doon muna tayo sa walang dokumento, Okay. Yung mga walang BIR file financial statement, no? Up to 3 years yan. Up to 3 years. Meron kang 3 to 6 months na grace period. Moratorium. Grace period. Maganda yan, 3 to 6 months na hindi ka muna magbabayad, For the interest and the capital Yes, po? grace Interest period and yan. Director, Yes, that is wala 3 to kang 6 babay. months moratorium for interest and capital po. I'm not so sure about the interest, no? Pero sigurado ako sa capital, wala kang babayaran. Okay. I'm not so sure about the interest. Okay. No? So, 3 to 6 months yan, wala kang babayaran. Could be baka interest lang or baka wala rin. No? I have to check on the interest. Okay, no? sige po. So, meron kang at least 6 months ka na mag-ipon, magnegosyo, mag-ipon ka ng pambayad mo. Then on the 7th month, you can start paying your amortization. Very generous yan. 7 to the 3rd year, to the 36th month. Ano po? 7 month, the 7th month to the 36th month. Okay, ngayon po, Director, magkano naman po ang interest nito? Actually, ang dalawa kasi yun meron, pag umutan ko sa mga, lalo na sa mga rural banks at microfinance, dalawa yun meron kang interest, saka meron kang tinatawag na service fee, di ba? Apa. Normally, dalawa yun interest at service fee. Ito, yung interest, wala, zero. Zero interest? Zero interest. Itong no documents? Oo. Yes.
Kaya lang, pero we have to charge a certain service fee para to, kasi may mga administrative expenses tayong, alam mo na, Oo, may normal lang mga naman gastos yan. to eh. Normal naman Process yan. yung mga ano mo. So for 1 year, kung 1 year lang yung term mo, ang service fee mo is 4%. 4%. Okay? 1 year. For 2 years, 6%. One time lang yan, kukunin yan one time. Tapos wala na yan. Hindi yan Okay. per annum one time. Babawasin na doon, Director. Babawasin na doon sa makukuha mong Loan? loan mo. Mm-mm. Or you have to Loan pay it in proceeds, advance. yeah. Yes. No, kukunin siya sa proceeds ng loan. Okay. Sige, okay. Maganda. 6%. Maganda. Mm. Tapos pag 3 years po, magkano? 1 year. Pag 3 years, 7.5%. 7.5%. Pag 2 years, 6%. Pag 2 years, For 3 years. 6%. Para na rin ano yun, 7.5. parang ano na rin yung director, ano? Bale, parang 3% per annum, maganda na rin yun. Mababa na yan. Mababa na yung pag 2 years, di ba ba? Wala ka na, Service fee. Yung service fee parang makukuha yun. na po utang na ganun kababa interest. Apo, tama po yun. So, ulitin natin May po. gastos din naman eh. I-clear natin, Director, ha? Ang interest po nito is 0 interest. But, mayroon po tayong service Yes. fee na kinokolekta that will be deducted from the proceeds of the loan. Pag isang year po, ang term ng payment is 4%. Pag 2 years po, Ang service fee, service fee to. Pag 2 years po, 6%. 6%. Pag 3 years is 7.5%. One time lang po ito. time, Okay. Tama. Dito naman One po time sa dito naman po sa yung may financial statement po. Ang may financial statement, up to 4 years yan. Pwede kang 4 umutang. years. Ang term natin is 1 year to 4 years, no? 1 So, year. pag 1 year, ang service fee mo is 4%. Okay. 2 years, 6%. 3 Okay. years is 7.5%. Okay. 4 years is 8%. 8%. Okay na rin to. No? Okay. Tapos, Naglalaro ka may pa tayo rin. na 3 to 6 months. Opo. May grace period. Ang grace period na maganda din. 3 to 6 months, Month. ano? Yung na grace wala ka period. mo nang babayaran. Ano? Oo. Yung Wala kang babayaran. Maganda. Okay. Maganda. So maganda po ito, Director. O sige, ito po yung dalawang sinasabi natin, yung micro and small for additional capital sa mga walang dokumento, yung walang documents needed, no, walang BIR. At ito naman pangalawa natin ay yung may nagpa-file ng financial statement. Ayan po yun, ano po. Mayroon mayroon pa bang iba, Director? Pwede ako magtanong. Meron pa tayo sa programa eh. Ito, alam naman natin ngayong pandemic, karamihan sa ating mga tinatawag natin na heroes, yung OFW natin, marami nagsibalikan. Okay. Di ba? Oo. Ito yung pag, in any financial crisis, ang tumutulong sa atin yung mga remittance ng OFW natin. Eh. Saka, ang dami-daming umuwi dahil sa COVID-19, di ba? Okay. So, meron tayong programa dyan. Tinatawag natin na Heroes Program. Heroes. Hero. H-E-R-O-E-S. Hero Program. Ibig sabihin nun, helping the economy recover through OFW Enterprises Ba? Startup Program. Haba, no? Haba. Heroes Program nila. Heroes Program for OFW. Helping The economy the economy recover Recover. through through OFW OFW Enterprise Startup Program. Startup Program. Maganda to Maganda yan. Ang acronym niya, Heroes. Hero. Heroes, okay. Pero may tatanungin daw si Director, may tatanungin daw muna si Chairman. Baka si Chairman Willie, baka mamaya makalimutan niya. Ano yun, Chairman Willie? Ano yung tatanong ka, Director? Ano yun? Yung sa mga mangingisda, Director, yung mga mangingisda, kung kailangan nila ng kapital, pambili nila ng net, mga iba pang kailangan sa pangingisda, tama-tama yan dun sa no permit, yung Yung hindi kailangan ng mga formal hindi document. kailangan ng mga papeles, tama-tama yan. Pero sa kwan kaya, yung sa tricycle yes. driver, matagal ka ng tricycle driver, gusto mong bumili ng tricycle, hindi pwede yun, ano?
Yung matagal ka ng tricycle driver, gusto Tricycle mong driver bumili ka. ng tricycle. Para, Hindi ko masasabing hindi pwede kasi parang services ka eh. Kasama kasi ang services eh. Hindi na naman kailangan retail eh. Ba? Anything, no, from manufacturing, ano ba tawag doon? Production, services, yung mga ganong mga negosyo, pwede yan. Hindi na naman kailangan sa retailers eh. So, I think so, pwede yan. yung Kasi tricycle. services yan. pwede pala mangutang yun sa tricycle. Services yan. Pwede yan. Pwede yan. Meron din Hindi pwede. meron din katanungan dito, Director, from Binamin Kailing. Ito po ay sa Cagayan. If po mabayaran na before 7 months ang loan na yan, may interest po rin po pa ba ito? Ako nga sumagot dito kay Benjamin. Ay, ka na Okay, ba ako na lang director Okay, Benjamin. Ako nga ang sasagot dito, director dito kay Benjamin. Sige nga. Ikaw, Benjamin, ha, hindi ka nakikinig sa akin at sa kay director, ha? Ang sabi, wala tayong interest. Kaya wala kang interest sa loan mo. Service fee lang. Ang binabayaran natin, Benjamin, is service fee. Oo. Okay, meron tayong service fee na 4% kung isang taon. So kung nabayaran mo ito ng 7 months, di nabayaran mo na yung service fee kasi yung 4% na 4% na service fee ima-minus ka agad. Let's say, umutang ka ng 10,000. Okay? Ngayon, pag-release sa'yo ng 10,000, ima-minus na kaagad yung 400 pesos. So, hindi refundable yun. Oo. Kaya- Bayaran mo na kaagad yun. Kaya Wala pag na- nag-buy ka ng 7 months, hindi mo na hinintay yung 1 year, nakaltas na yung per percent. Hindi mo na maibabalik yun. At wala kang babayarang interest. Tama. Maliwanag ba yun, Maliwanag ba yun, Benjamin? Mag-text ka ulit, Benjamin. Kung naintindihan mo o hindi. Ay, teka, Vice. Director, Gusto ko lang sandali. anuhin lang, Director, sandali lang, anuhin ko lang dito mga kasama natin nanonood, Si Satinti Trice Pagirigan ng Cagayan, nanonood. Si Mike Ventura Leonen, nanonood din dito. At bumabati si Marifi David ng Nueva Ecija. Si Pagirigan ng Cagayan, Province Tugigaraw. Mabuhay daw tayo, Director. Si Rizal Verdadero, Bing Foronda Jr., si Ilocos Delgado, Norte yan. Oo. si Christian Maburang ng Tugigaraw City, Cagayan, si na Albert William, ayan po, muna tayo. Mamaya na may iba. Ito si Benjamin, sabi niya, now lang po may nakalagin kasi ma'am, okay po, malinaw, mahina lang ang signal. Mamaya, Benjamin, pag hindi mo na abutan yung mga una, tawagan mo ako, i-explain ko sa iyo, ha? Director, dito po ang ating co-host, si Ka Efren. At nakahabol siya, galing siya sa pagpapaputok doon sa bumati Cavite. ka. Batiin mo, Ka Efren, si Director Jude Doktora. Magandang hapon po. Salamat sa Diyos at nakahabol ako. Magandang hapon. Nakala ko galing ka sa shooting. Shooting nga. Ang pinanggalingan ko pero shooting ng baril. Sa PNPA. Meron kasi competition ngayon doon na hinost ni Director ng PNPA, si General Gilbert Cruz. Binabati ko, congratulations sa kanyang paputok ngayon. Alam mo, Chair Efren, Ka Efren, kanina, sinabi ko kay Director Jude, na ang passion ka ko ni Efren ay tungkol dito sa small business, sa small livelihood, yung mga livelihood program. At lalong-lalo na itong mga talagang nasa backyard businesses. Backyard businesses. So, Ka Efren, ikaw naman ang mag-interact kay Director Jude. Kanina, binabanggit na yung mga programs ng Small Business Corporation. At dito marami na kaming natutunan, marami na rin natutunan itong ating mga tagapakinig. So may mga katanungan kaya kay Director o kaya yung mga ideas mo, Ka Efren? Ay, ako naman po may mga idea lang ako ng mga backyard business na pwedeng pasukan ng mga individual nating mga miyembro na katulad nung sa
nagiging problema ng hog racing natin ngayon na nagka-problema tungkol sa swine flu fever. At marami tayong mga piggery na nagsarahan. Tapos nagkakaroon pa tayo ng mga problema sa mga livestock din ng manok dahil mayroon namang bird flu na sakit. Isang alternatibo ng pagkain po nating nakikita ngayon ng taong bayan na nag-i-increase ngayon ng demand, yung rabbitry na nakikita ko na pwede sigurong pasukan ng mga individual nating mga members na sa pamamagitan ng gobyerno makatulong po sila na makapagsimula ito via mabigyan siguro ng mga seminars at ang pamumuhunan nila. Itanong natin kay Director Jude Ka-Efren kung itong mga klase ba ng mga small business sinasaklawan ito, Director Jude, ng programs ng SBC, Director. Okay. Meron tayong kasi pinag-uusapan natin yung programa sa pandemic lang, no? Yung pinag-uusapan natin. Pero on the regular program, yung regular program ng regular lending program ng SB4, may mga programa tayo doon, yung regular wholesale, regular retail, iba yon, no? Iba naman ang interest doon, iba naman ang price doon, no? Pero ang masasabi ko lang, what can I advise you is that ang DTI, meron tayong tinatawag na Go Negosyo, di ba? Go Negosyo Center. Anybody interesado magnegosyo who wants to become an entrepreneur, pwedeng pumunta doon sa Go Negosyo Center ng DTI. Kasi doon, they'll provide you with a training, no? And then, possibly, they can also match you with in terms of fundraising, no? Kung paano ka makakuha ng puhunan mo. Pwede ka nilang, I think they can also help you find the financing for your program, no? For your project. Kung meron kang startup, for example, no? Although on a larger scale, ang Small Business Corporation, meron kaming venture capital program. Ito yung mga startup talaga, no? Kaya lang, yung mga venture capital program namin. Ito yung mga gusto magsimula mong negosyo, walang puhunan. All they have is parang feasibility study. Meron kaming programa dyan. Although, dahil nag-i-invest, ang ginagawa ng Small Business Corporation, parang nag-i-invest kami doon sa negosyo mo Kaya medyo formal siya, medyo corporation siya dapat, no? Pero yung sinasabi ni Ka-Efren, yung mamaliliit talaga, pwede silang pumunta sa DTI, sa Go Negosyo Center ng DTI. And I think matutulungan talaga sila kung paano sila makapagsimula in terms of training, in terms of sourcing of capital, and other things that they need para makapagsimula ng negosyo, no? Maraming programa kasi pag agriculture na pwede silang i-forward sa DA. Ang DA kasi may sariling programa rin when it comes to agriculture, no? Maliit din. Of course, sila through Land Bank, interest is 2% per annum lang. So, meron. Ang dami. Importante lang, kung hindi kaya ang masasabi ko lang, Ka-Efren, kung hindi kaya ng Small Business Corporation, pag hindi sakop, hindi ibig sabihin na wala na siyang pag-asa. Pumunta lang siya doon sa DTI kasi pwede siyang i-refer doon kung saan siya pwede. So, pag agriculture, baka pwede siyang i-refer sa DA. Oo, yung mga pati programa mga yan Pati mga livestock po, Yes. Maraming yan yung kung medyo may pagka-scientist naman siya, pwede siya sa DOST. Yung programa din ng DOST. Bibigyan ka rin nun ng pautang para paano mo yung produkto mo, ma-process mo, ma-experiment mo hanggang maging commercially viable siya. So marami. Ang problema lang, wala tayo ng tinatawag na parang one-stop shop Pero ang pinaka-one-stop shop natin ngayon, yung Go Negosyo ng DTI. Yan, mga kasama. Very proactive yung ating secretary ngayon Secretary Lopez, very proactive So, isa yan sa priority ng DTI, yung Go Negosyo na one-stop shop.
Matutulungan sila doon. Hindi man sa Small Business Corporation, sa ibang bahagi ng ahensya ng gobyerno, pwede sila ma-refer doon. Okay. Kasi ang layunin naman ng gobyerno is mapataas yung ating antas ng pamumuhay natin. And we can only do that if we strengthen yung middle class. At saka yung dapat strengthen natin yung middle class. Kailangan lang maglakas din ang loob ng mga miyembro natin na lumapit sa gobyerno. Dapat lang talaga. Tama yun. Takot. Tama yun. Saka ito lang siguro ma-advise ko kay Efren, or kay Egay at DP Marinet. Ang gobyerno is ready. Ready ang gobyerno. Marami tayong mga bagay. Hindi man lahat matutulungan, pero nandyan, available yung tulong na yun. Ang advice ko lang sa mga kababayan natin na gusto mag-avail ng tulong ng gobyerno, sana huwag nila isipin na dole out to. Okay, tama. Kasi yan naging problema ng mga karamihan ng mga government program. Basta mapiutang mo sa mga isip nila pagaling sa gobyerno, dole out So hindi nila mabayaran yan, hindi nila gagamitin kung saan talaga ang purpose ng pagpautang sa kanila. Dapat tanggalin na natin yun kung gusto natin umasenso Tama. Gamitin natin sa purpose. Pero natin, kasi iikutin lang naman yan iikutin ng gobyerno yan Pag dinig yan, papahirap sa susunod yan. Papahirap sa susunod yan hanggang event lahat will avail and will benefit from the government program. Alam mo, request ko sa mga kababayan natin. Tama yun na Director. Mabuti nililinaw natin yan. Kasi ako mismo, kay friend, Vice Marinet, meron ako mga kaibigan noon na mga farmers, At mamaya may tatanong nga si Kawili dyan nung buhay pa yung Kidankor, yung Kidankor dati. Dati. So nakaloan sila ng 50,000 kasi may binibigay ang Kidankor, Alam mo, nandun sila kainahapon nandun sa may tindahan, nagiinom. Nagiinuman na. At inom na yung inutang. Kinikwento nga na nakapag-loan na sila ng Kidankor at parang walang bayaran. Walang balak Sabi magbayad. Oo. Pwede ba yung ganyan? No? Opo. Ito naman ang pakay po ng UDDS ang matulungan ng mga miyembro namin at na maituro sa tamang direksyon ang buhay nila. Tama yan. Di ba ba? Yung magtulungan lang tayo na matulungan natin ang mga kasamahan natin. Director, meron palang Director. Reminder lang yung kailangan. Director, may tinatanong isa dito. Yung ba mga farmers, pwede ba mag-avail dyan sa SBC o hindi saklaw dito ang mga farmers? Sa DA na. DA na yan at saka sa Land Bank DA Land Bank. Di ba maliwanag itong sinasabi nila? Director, di ba ang ating programa ay yung additional capital for existing businesses na micro or small from 10,000 to 200,000 data. The pangalawa is yung additional pa rin capital for an existing business na nagfa-file ng income tax sa BIR, wherein it ranges for micro 300 sa small 1 million and medium is 2 million. Ang pangatlong programa, under pandemic ito ang pag-apply pwedeng through internet, online. Okay. Ang signature, through electronic signature. Yan, ang pangatlo nilang programa na gusto kong pakinggan na nakat natin kanina ay yung Heroes Program. Yung helping the economy to recover through OFW. Ano ba to? Enterprise Startup. Pakinggan nga natin muna ito bago tayo naputol to kasi. Sige po, Director. Ito naman, itong programa na to is designed siya to all repatriated and returning OFWs who would like to start their own business. Kasi ang karamihan ang naging problema ng OFW natin, pag uwi dito at saka wala sila negosyo, yung kanilang ipon, unti-unti nauubos yan Alam mo na, pag hindi mo ginamit yan maging puhunan sa negosyo mo, eventually after 5 years, balik ka na naman. Walang ginawa kundi magpainom. Magpainom, kasi akala ng mga dinatnan dito, nag-uwi siya ng isang balon ng pera. Na walang katapusan. Akala na namumulot ng dollars yung mga yun ang masakit na katotohanan
Okay. Sweat, blood, and tears ang puhunan ng Oo. mga Okay, so anong OFWs gawin dito? natin. Tama lang na masalo Meron yan tayong heroes ng program. tulong para maitama sa may turo sa tamang direksyon. Sige, tuloy mo So, how na. to apply? How to Paano ka apply? mag-apply? Ito naman, ang kailangan mo lang, kailangan to complete a 3-day online training, online training 3-day. with the Philippine Trade and Training Online. Center, Online. PTTC, PTIC. no? Mm-mm. PTTC. Na, PTTC. PTTC, Philippine Trade and Training Center. Kasi ito yung kailangan may tuturuan ka para magnegosyo ka. No? Mhm. So, sa 3-day program, tutuluan ka on basic of accounting, paano maggawa ng, kahit very informal na financial statement mo, paano mag-presyo ng what you call it, how to price your product, paano mo nalaman magkano tubo mo, kasi ang problema minsan sa mga, hindi lang minsan, karamihan sa problema sa maliliit na negosyante, mga micro-enterprise, akala nila, pag may cash sila, tubo nila yon. Hindi nila ilang, benta Nakalimutan na nila, yung cost of tuhunan yun. Opo, yung kapital, nakalimutan. Kapital na May wala. tuhunan yun, di ba? Kasi Oo. nakabenta ka ng 2,000, hindi ibig sabihin, 2,000 ang tubo mo. Baka 500 lang, kasi yung 1,500 nun, tuhunan mo yun. Opo. Di ba? Yun na nga po. So, kailangan maintindihan nila yun. Kailangan Tuturuan ma-realize. sila ng yun. Applicable din po ba yan? Hindi lang sa OFW? Pwede, OFW lang. hindi po ba pwede mag-apply yan sa mga taga rito lang? Hindi, UFW. Hindi, itong programa na to para sa mga returning sa repatriated OFW. Oo. Mga returnees yan. Pero alam ko, returnees to OFW return. Pero alam ko yung PTTC, may training program sila eh. Hindi lang naman ito eh. Sabi silang training program na if you're interested, kasi gusto mo negosyo, gusto mo training, pwede ka you can register online sa mga training program ng Philippine Trade and Training Center. No? Oh. Pero itong particular na programa natin, this is for the returning and repatriated OFW lang. So once you've completed your 3-day training program, ang gagawin mo lang is pakita mo yung passport mo. So when you travel to the Philippines starting, ibig sabihin, bumalik ka dito starting February 2020, video presentation, no? Anong negosyo ang plano mo. Tapos, after that, qualified ka na to borrow up to 50,000 upon submission of requirement. Maganda yun. 50,000. Up to 50,000 kapag OFW. Maximum. Negosyo, no? Now, if you want to borrow more than 50,000, ito yung kailangan mo ng business permit. Okay. Ibig sabihin, may business permit. Bale, new business ito. Director, new business New ito business. New business. New Okay. business. New business to. Hindi existing. Magkano naman May yung grace period ka ma-avail? rin. Magkano po yung pwedeng utangin? Yung limit, hindi ko I cannot remember the limit now. Basta, if more than 50,000, kailangan mo ng business permit. No? But I cannot remember now ano yung upper limit natin. No? But you can borrow more than 50,000. No? Maganda Ang to. grace period mo naman is from 3 months to 9 months. Wow. Ibig sabihin, you have 9 months May Para- grace period. para patatagin yung negosyo mo. May maganda yan. 9 months na wala ka munang babayaran. Hindi ka muna maghuhulog. Ano? Maganda. Ang problema, Yes. baka makalimutan nila maghulog natin na sa tagal. Yun nga lang. After 9 months, baka nakalimutan na nila may utang sila. Ayun. Tapos, May ilan, 9 months anong ka terms po para- yun? Yung term, ano nila? Ano po ang term? Up to 36 months din. 1 year to 36 months. 36 months. Interest po, interest, So, wala? ganun pa rin service fee. Ganun Service pa rin fee pa rin. Service 4% fee, for 1 oo. year, 6% for 2 years. 2 years. 2 years, and then 3 years to 30 months to 36 months, 7.5%. Service fee. Service Zero fee, interest zero pa rin. interest. Opo. Maganda talaga itong Ha? programa talaga Maganda ng po ito. SBC. Ano, walang interest na sinisingil eh. Zero interest ito. Service charge lang ang service fee lang ang sinisingil. Tapos yung grace period niya bago ka magbayad mahaba, no? Yung Ang problema, Director, dahil sa haba ng grace period, nakalimutan na nilang magbayad na may utang pala sila.
Akala nila kanila na yun. Hindi, Oh. may reminder naman yata. May programa naman siguro kayo, Director, para I-remind para sila. to be assured na may babalik naman yung mga pinautang ninyo. Hindi po ba, Director? Yes. Okay. May Meron mechanism pa ba siguro. tayong iba pang programa, Director? Aside from this, during pandemic? Pandemic, yan yung tatlong programa natin. Okay. Sa susunod, Director, kasi kulang na tayo ng oras, yung mga iba nyo pang programa after itong pandemic, pwede ba i-repeat natin kung may iba pa tayong programa sa next na Pwede ba namin kayo ma-invite ulit sa susunod para mag-guest ulit dito sa programa natin? Itong Go Negosyo ba, pwede nyo bang i-discuss dito sa amin, Director, ito? Itong Go Negosyo? Yung Go Negosyo kasi, DTI yun eh. So, hindi po nyo sakot ito? We can invite. Sige nga po, Pwede mag-invite. invite po tayo ng Go Negosyo. Go Negosyo. Oo. Oo. Pwede tayo mag-invite. Oo, very interesting po talaga ito, Director. Alam nyo po, ngayon ko lang nalaman na mayroon pala tayong ganito. So, pwede na po natin itong i-discuss. Alam mo, Director, may kakaroon po kasi tayo ng bagong departamento. Yun po yung ating, ano ba yan? Dito sa organization. Meron kami kasing itinatayo, Director, na i-establish dito yung livelihood committee at maaring itong committee actually will be continuously engaging with the SBC, ito yung DTI, itong ibang mga ahensya ng pamahalaan, with the Land Bank, ganyan, kung paano itong mga kasamahan natin po dito sa UDDS ay matulungan at yun nga maging responsible at saka ma-avail itong mga programa ng ating pamahalaan na Director. Oh, wala na kasi tayong oras, Director. Talagang tuwan-tuwa kami talaga na nandito ka. But really, we have only how many minutes now to go? Director, magpapaalam po tayo. Diyan ka muna, Director. May babasahin muna ang ating yan. Basahin mo lahat yan. Wala dito si Babaw. Si Herbert William is watching. Si Sharon, UDDS Muntinlupa Council, napakaganda po ng programa. Oh, si Del Alterado, watching here from Tugigaraw. God bless UDDS. Kumusta ang mga taga Tugigaraw? Marifed David, nanonood. Siha. Si Dodi Esteban, nanonood din. Locos Norte. Benjamin Kailing is watching. Siha. Milagros Leon and Corpus. La Union. Region 1, UDDS is watching. Region 1. Region 1, proud to be UDDS. Rizal Verdadero, watching from Dingras. Ay, kababayan ko yan. Diba? Willie De Vera is watching. Pangasinan. Prescam. Batangas. 10 million strong UDDS. Gerald Peñaranda is watching. Muntinlupa. Lahat. Basa ko na lahat yun. Wala na ba tayo? Wala na ba akong atraso? Wala na? Okay. Sige, at siguro ay ito nga, pasalamatan natin si Director Jude Doktora. Maraming salamat, Director Jude, sapagkat imbis na nagpapahinga ka, ay naisturbo ka namin at alam namin ikaw isang dedicated public servant bilang pinagkatiwala ng ating Pangulo na ilagay dyan sa Small Business Corporation. Last words from you, Sir Director Jude Doktora. Okay, maraming salamat din. Thank you for the invitation. Kasama po sa responsibilidad natin to let people know na yung presidente at saka yung government, hindi po sila nakakalimutan. Kaya lang, hindi lang kaya ng government natin na gawin mag-isa to. Kailangan natin ng mga collaboration with the private corporations, with the LGUs, para ma-ahon natin yung ating mga kababayan. Pero huwag po kayo mag-alala, hindi po kayo nakakalimutan ng presidente at yung ating gobyerno. Nandito lang po, unti-unti, one person at a time, one barangay at a time, one community at a time. Tayo po lahat po nagtulong-tulong lang marami tayong natutunan sa lockdown sa COVID-19. Sana matuto tayo dito. Pagsama-sama, marami tayong magagawa. Maraming salamat. Thank you for inviting me. Maraming salamat din po sa inyo.
Director Jude Doctora ng Small Business Corporation. Maraming salamat Maraming salamat sa inyo. Thank Sana po yung ating mga kamiyembro, may natutunan po tayo ngayong araw na to. Palagay ko naman marami, kahit ako, ka-friend, natuto ako. At marami akong tatawagan ko Enlightening. yung Teka, pahabol. Sabi po ni Norelin Pande, Hi, Sir Efren. Na-receive nyo na po ba ang delivery ng Gordos Crispy Bata kay Presidente? Kaya naman pala sabi na saan? Ayan ba? Nasaan? Nasa labas. Nasaan? Salamat, Kailangan Presidente. kumahawakan nyo. Kunin mo dito. Dali mo. Nako. Nandiyan na sa labas. Kaya pala nagtatanong sila, bakit hindi namin nakikita yung naipakita ni Ka Efren na hawak-hawak na Gordos? Kasi wala naman dito. Ayan. Marami daw. 10 box. Bigyan mo nga naman ng biyaya pag dumating. Ayan. 10 box daw yan. Punga putok-batok. Sabi mo, Gordos, ano ba ito? Gordos Crispy Pata. Gordos Crispy Pata. Bukan nyo po ngayon. Tumakbo na kayo sa mga tindahan nila. Masarap Ito yan. po, ang Gordos. Close up pa natin yan. Masarap yan, Gordos na yan. Maraming Maraming outlet yan. Maraming outlet yan. Hanapin mo lang yung outlet na yan. Okay. Marami po yan. Dito, nakalista yan sa likod. Ang dami yan. Ang dami pala yan. Ang daming outlet. Crispy Pata. Pwede pa kayo mag-prangkisa. Ayan, pwede naman prangkisa niya. Sa susunod, pag-usapan natin yan. Yan. May letter tayo kay Presidente. Meron Nandito. silang Christmas May letter ako kay chicken. Presidente. Nawawala lang siya ngayon. Ito. Si Madam. Kung meron kayong handaan, huwag na kayong magluto. Tama. Bili na lang. Masarap Deliver na lang kayo or pick upin ninyo. Ito. Tama yan. Masarap na. Malinamnam Malinamnam pa. pa. Tumura pa. Tumura pa. Pampamata ito. Hindi Mamaya ka tatanda rito. Mamaya kakainin natin yan. Magpaalam na tayo. At bago tayo magpaalam, sige na, magpaalam na tayo. Ay, Ano? Mamaya, magpaalam na muna kami bago mo yung ending yan. Sige. Sige. yung... Ako na sige, mauna na Ako na lang. ang huling dumating ako po, naggaling po ako sa PNPA at nagpapasalamat ako sa pag-estimar sa amin ni General Gilbert Cruz, na director po ng PNPA, at nag-iimbita po siya ng wala nang oras para tawagan ko para makapanayam natin Sayang. Sa susunod. Siya naman. Nais lang niya sanang ipaabot sa ating mga miyembro na kung sino man ang mga gustong mag-apply, mag-enroll sa PNPA, madali lang po. Pwede pa ba ako nun? Kaya ako nagpagupit. Medyo overage na tayo para doon. Ayan, okay pala. Makakatulong tayo sa mga anak. Yung mga anak ninyo, baka gustong mag-apply na mag-PNPA, hindi, pag PNPA, hindi naman basta PNPA ka, pulis ka kagad. Nandun yung mapupunta ka ng BJMP, nandun yung mapupunta ka ng fire. Parang yun ang counterpart ng PMA. PMA. Counterpart yan sa mga pulis. Pero sa pulis yan, at saka BNP, BJMP, BFP. Gusto mo maging firefighter, o mag-PNPA ka rin. Okay. Official yan. Paglabas mo, official ka. Magiging official ka. Alam mo, ditong ginagawa natin dito sa UDDS, palaki ang serbisyong binibigay natin sa mga member natin. Magtayo na tayo ng departamento para yan lang ang asikasuhin. Tayo yung information center nila. Sir, tama yan. Natutuwa ako. Matuto sila mula sa atin. Matulungan natin silang matutunan nila ang mga dapat matutunan para sa buhay at nang guminhawa ang buhay. Maraming salamat po. Ito po si Efren Reyes, ang inyong National Chairman for Membership. At maraming salamat sa lahat na nakinig at nakipag-participate sa ating pag-uusap at talakayan ngayong hapon na ito. Maraming salamat muli kay Director Jude, doktora ng SBC DTI, at maraming salamat po sa inyong lahat. Kasama kong nagpapaalam ang ating Chairman Wilfredo Martinez. Ako po si Egay Bilayon, ang inyong Secretary General. Ito naman po ang yung National Vice President, Marinette Gamboa, na nagsasabi, sama-sama tayo muli at marami po tayong matutunan dito sa programa ng UDDS Walk with Pride. And we will be 10 million strong. Mga kabansa. Mga kabansa,
In God we trust. Maraming Hashtag salamat po. Hashtag 10 million strong. And we are patriots, mga kabansa. Tandaan niyo po yan. Bansa. Okay. Bye-bye. Bye-bye. See you again on Saturday. Ayun. po, huwag kakalimutan, huwag kang manood, click po yung like at saka subscribe. Ngayon, encourage natin sila, i-upload sa YouTube para dumami ang subscriber at lalong dumami po ang nakakakinig sa kanila para lalong lumakas at dumami ang membro ng UDTS po. Palakpakan po natin! And syempre po, huwag niyo po kalilimutan pag nag-like, nag-share, and nag-subscribe ang hashtag 10 million po.